Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Bicol. Ito po ang kwento. Sunod-sunod na pagkaluskos sa bubungan ang gumising sa aming mag-asawa. Hindi pang karaniwan ang mga kaluskos na yun. At nasisiguro kong hindi yun gawa ng isang pusa. Malakas ang puwersa at tila nagmumula sa malalaking kuko o kamay ang pagkakaluskos nun. Patunay dyan yung ingay na nililikha nito na tila dumadagundong sa kabayan at palipat-lipat ito na tila kumikilos ng mabilis. At sa isang banda muli, maglilikha na naman ng matinding pagkaluskos. Kaagad akong kumuha ng itak na nakalagay malapit sa bintana. At ang asawa ko ay pinahawakan ko na ng isang tabong asin na nakahanda na yan kanina pa. Pangalawang gabi na kasi itong nangyayari sa amin. Nagdadalang tao ang asawa ko at kinakailangan ko silang bantayan. Nang muli ay kumaluskos ang aming bubungan at dinig ko ang ingay sa itaas. Parang nakatutok ang ingay direkta mula sa aming itaas. Nagsisigaw na ako at nagmumura. At saka ko itinusok pataas ang itak sa bubungan. Maya-maya ay nakarinig ako ng mga nagtakatakbuhan. Narinig ko ang boses ng iba naming kaanak. Malamang ipagkadinig nila ng pagsigaw ko kanina. Anong nangyari? Gido! Anong nangyari sa'yo dyan? Pagsugod ng mga kamag-anak namin. May aswang eh! Andito! Sagot ko. Kaagad ay pinaligiran ng aming mga kaanak ang aming bahay. Ang bahay namin ay hindi konkreto. May parting gawa sa kahoy at ang iba ay konting semento naman. Ngunit ang bubungan ay may parting yero at may parting gawa sa anahaw. Nang mapalibutan, ay kaagad-agad na nawala ang kumakaluskos sa bubungan. Buong magdamag kaming hindi nakatulog, kakabantay. Kinabukasan, ay kaagad kaming nagpunta sa manggagamot sa aming baryo. Siya ang puntahan namin kapag may nagkakasakit sa aming baryo, lalo na pag may mga ganitong pangyayari. Pero hindi siya ang manggagamot namin dati. Dahil ang dating manggagamot ay namayapa na. Ngunit pasalamat pa rin kami at merong humalili. At siya, si Mang Pedring. Hinawakan ni Mang Pedring ang tiyan ng aking asawa. At tila natuwa si Mang Pedring nang maramdaman ang paggalaw ng bata. Gusto nang lumabas ng anak mo, Gibo. Gusto na maglaro, sabi pa ni Mang Pedring. Malusog naman po ba yung bata, Mang Pedring? Tanong ko. Oo, malusog na malusog. Paano po kaya yun? Kasi pangalawang gabi na pong pinupunta ng aswang dun eh. Tanong ko. Maya-maya pa, may inaabot sa amin si Mang Pedring. Parang tinupi-tuping papel na may nakalagay sa loob. At ibinili na lagi daw dadalhin ng asawa ko. Matapos yun ay nagpaalam na kami. Mabait si Mang Pedring.
Ngunit dahil sa wala naman itong ibang kabuhayan, nagbibigay kami kahit paano sa kanya. Kahit magkanong halaga. O kaya naman pagkain o kaya mga alagang manok ang binibigay namin. Bigay namin yung bilang pasasalamat. Hindi naman siya nanghihingi. Subalit ibinibigay namin yun ng kusang loob. Habang naglalakad pa uwi, nagtanong ang aking asawa. Napansin mo ba nung hinawakan ni Mang Pedring yung tiyan ko kanina? Tanong nito. O bakit? Ano ba dun? May nararamdaman lang akong kakaiba. Tapos biglang gumalaw yung bata sa loob. Kasi nga daw, malusog nga daw yung anak natin. Paglilinaw ko ba? Saka isa pa, palagi mong dadalhin yung binigay ni Mang Pedring. Protection daw yun. Nang makauwi na kami, sumapit na ang kinagabihan. Nagmamanman muli kami kung dadating muli ang aswang. Nag-abang-abang kami. Nagmamatsyag. Nakalagay pa din ang aking itak malapit sa bintana para kung sakasakaling may dumating. Subalit umabot na ang alauna ng hating gabi ay wala pa rin dumarating. Nakatulog na nga ang aking asawa at wala nang gumambala sa amin. At dahil doon ay nakaramdam ako ng ginawa at nagpapasalamat ako kay Mang Pedring dahil sa napakalaking tulong. Ilang araw ang lumipas, napansin ko yung ibinigay ni Mang Pedring na tila naiwan sa aming papag. Kaya agad ko yung pinulot at pinunta ng aking asawa. Na nung mga sandaling yun, nasa likod bahay. Ibinalik ko sa kanya yung ibinigay na yun ni Mang Pedring. Huwag mong iiwan to. Ito ang magsisilbing protection mo tsaka sa anak natin. Sabi ko sa asawa ko. Kinuha niya lamang ito. Ngunit hindi niya pa din ito isinusuot. Inilagay niya lang sa may upuan habang nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Pero hinayaan ko na lamang. Pero bago ako umalis, may napansin akong sugat sa aking asawa na nakita ko sa kanyang bisig. Maliit lang naman ito, na parang gasgas. Kaya binaliwala ko na lamang. Sumunod na araw, ay muli nakita ko na naman yung ibinigay ni Mang Pedring na naiwanan sa papag namin. Kaya naisip ko na baka nakalimutan na naman ng asawa ko. Pagkakita ko sa asawa ko, ay ibinalik ko muli sa kanya yung bagay na yun at ipinasuot ko na sa kanya. Ngunit bago ako umalis, ay napansin ko muli ang sugat sa kanyang bisig. Parang nadagdagan. Kaya hindi na ako nakatiis at nagtanong ako, anong nangyari sa braso mo? Ba't may gasgas ka? Hindi ko alam. Hindi ko nga napansin yan eh. Pero parang may nararamdam akong ngapdi. Yan na pala yun. Baka nagasgas lang sa papag. Sagot naman ng asawa ko. Kaya binaliwala ko na naman. Sumunod na araw, magkasama kami ng asawa ko at naglalakad pa uwi. Galing naman kami dyan sa bayan. Habang naglalakad, biglang kumapit sa akin ng mahigpit ang aking asawa. Kaya nagulat ako. Pero tanghaling tapat naman nun, kung kaya't hindi ako kinakabahan. Pero yung kapit ng asawa ko ay nananatiling mahigpit. Ramdam ko ang kanyang takot ng mga sandaling yun. Bakit? Anong nararamdaman mo? Tanong ko. May sumusunod sa atin, sabi niya. Kaya napatingin ako sa paligid.
Paglingon ko, ay puro mga malalaking punong kahoy lamang ang aking nakikita. Nang bigla akong makapansin ng napakabilis na kilos sa aming likuran. Gawing bandang itaas. Napakabilis nun. Pero napansin ko, hindi ko masabi kung anong nilalang yun. At dun ko pa lamang naramdaman na parang may nakatitig sa amin. At parang bawat galaw namin ay may nakabantay. Bigla akong nakaramdam ng matinding kaba para sa asawa ko't anak. Kaya agad ko siyang tinanong kung dala-dala ba niya yung ibinigay ni Mang Pedring. Dala-dala naman daw niya. Sa bawat paglakad namin ng tagpong yun, ay rinig ko na may kumakalos ko sa paligid. Kung kaya't sinubukan naming maglakad ng mabilis. Nang maya-maya pa, may nakasalubong kaming mga taga-baryo. Oh, Gido, saan kayo galing? Mukhang namumutla kayo sabi nito. Wala. Gutom lang siguro. Gutom na ako Sagot ko naman. Pero nung puntong yun, ay nabawasan ang aking kaba. At biglang nawala yung pakiramdam na parang may humahabol sa amin. Kung kaya't nagpatuloy lang kami hanggang sa makarating kami ng bahay. Pero nung kinahapunan, napansin kong mas dumami ang sugat sa bisig ni Rona. At napapadalas ang paghilab ng tiyan nito. Dahil dun ay nakaramdam ako ng pagkataranta. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Panay iling lang ni Rona. Nang bigla na namang humilab ang kanyang tiyan. Halos manigas ito sa kanyang kinauupuan. Kung kaya't inaya ko na itong magtungo kami kina Mang Pedring. Ngunit ayaw ni Rona. Natataranta na ako. Kaya kaagad ko siyang binuhat. At saka nagtungo kami dun sa bahay nila Mang Pedring. Habang daladala ko siya, ay ramdam ko na naman ang nararamdaman ko kanina, na parang may tumitingin sa amin at parang may sumusunod. Hapon na ng mga oras na yun. Panahong mag-aagaw na ang liwanag at dilim. Habang buhat-buhat ko si Rona, halos madapa-dapa ako sa kakamadali upang makarating agad kami dun sa bahay nila Mang Pedring. Buti na lamang at nakita ako ng tatay ni Rona noong mga sandaling yun at tinulungan akong maidala si Rona dun kina Mang Pedring. Habang papasok kami sa bakuran, ay todo tanggi si Rona. Ayaw niya itong pumasok. Ngunit wala siyang magawa. Dahil sa tuwing gagawin yun, ay tila hihilab ang kanyang tiyan at parang maninigas. Kung kaya't kami na mismo ang nagpasok kay Rona dun sa bahay ni Mang Pedring. Pagkakita sa amin ni Mang Pedring, kaagad nagsagawa ng kanyang ritual ang manggagamot at agad tiningnan si Rona. Naglabas si Mang Pedring ng langis at kaagad niyang ipinahid sa tiyan ni Rona ng dahan-dahan. Pagkalagay ng langis niyan, ay tila unti-unting bumuti ang lagay ni Rona. Unti-unting nawala ang paghilab ng kanyang tiyan. Abot-abot ang pasasalamat namin kay Mang Pedring. At dahil dun, nagbigay kami ng kahit anong maiaabot namin sa kanya. Subalit si Rona, nananatiling andap kay Mang Pedring. Nang bumuti na ang kalagayan ni Rona, ay kagad na itong nag-ayang umuwi. Sige, makabubuting umuwi na muna kayo. Pahinga niyo muna kayo, lalo na yung asawa mo.
Mag-iingat kayo ha. At wag na wag ninyong iwawala yung ibinigay ko sa inyo. Bilin pa ni Mang Pedring bago kami umuwi. Subalit si Rona ay tumalilis agad ng alis at hindi man lamang pinakinggan ang sinasabi ni Mang Pedring. Pagdating sa bahay ay naging maayos na naman ang kalagayan ni Rona. Pero muli niyang sinabi na ayaw na niyang bumalik kina Mang Pedring. Sa kung anumang dahilan, hindi ko rin maintindihan. Dahil iniisip ko na ang laki ng itinulong sa amin ni Mang Pedring. At papakitaan niya palang ganyan. Ngunit noong mga sandaling yun, ay tila nakapagpasya na si Rona. Ayaw na nitong bumalik pa kila Mang Pedring. At dahil sa sunod-sunod na kaganapan sa amin, at dahil na rin sa sobrang pag-aalala ko sa kalagayan ni Rona, nagpasya muna akong doon na muna kami sa mga magulang ko makipisan. Hanggang sa makapanganak si Rona, na mariin namang sinang-ayunan ng aking asawa. Kinabukasan, maaga pa lamang ay tumulak na kami patungo sa amin. Sa kabilang baryo ang aming bahay. Pagkakita sa akin ni tatay, ay nagulat ito at kung bakit daw kami agad napapunta. Tay, dito muna sana kami makikitira. Hanggang sa makapanganak lang si Rona. Parang hindi kasi kami tinatantan ng aswang sa lugar na yun. Sagot ko. Ganun ba? Sige. Sumigil lang muna kayo. Pagpasensyahan nyo lang at maliit lang ang ating bahay. Teka, kumain na ba kayo? Pag-aalok pa ni tatay. Saka naman pagdating ni nanay. At pagdating ni nanay, nagtalong din ito. Ngunit, nakatuon ng atensyon nito kay Rona. Gida, patingnan nga natin ang asawa mo sa manggagamot. Parang may nararamdaman akong hindi maganda. Sabi naman ni nanay. Nay, kakagaling lang din namin sa manggagamot kahapon. Doon naman yun sa may kabilang baryo, doon kami nagpagamot. Sagot ko. Hindi. May nararamdaman akong hindi tama. Mahirap na. Apo ko pa naman ang nandyan. Sagot pa ni nanay. At dahil sa suwestyon yun ni nanay, sumang-ayon naman si Rona. Pagdating ng tanghali, ay may kasama na si nanay ng isang matandang lalaki. At habang papalapit ito, ay bigla ko itong namukaan. Nung maliit pa kami, ay dito naman kami madalas dalhin ni nanay kapag nagkakasakit. Kaya kagad akong nagmano sa matandang lalaki. Siya, si Lolo Bosyo. Siya naman ang manggagamot dito sa gawing ito ng aming baryo. Pagpasok pa lang sa amin, ay kaagad na netong nakuha ang atensyon patungo kay Rona. Nakatingin lang si Lolo Bosyo kay Rona. Si Rona naman ay takang-taka at hindi ito nakakaramdam ng pagkainis o pag-iirita kay Lolo Bosyo. Hindi kagaya nung nakaraan. Nagsagawa ng pagtatawa si Lolo Bosyo. Nagdasal ito at nagsindi ng kandila. At kaagad hinawakan ang pulsuhan ni Rona at pinakiramdaman. Wala pa kaming masyadong sinasabi kay Lolo Bosyo. At maging kay nanay ay wala pa din kaming masyadong ikinukwento. Si tatay pa lamang ang nakakaalam ang dahilan namin bakit kami naririto. Maya-maya pa, biglang nagtanong si Lolo Bosyo. May ibinigay ba sa inyo isang bagay o maliit na bagay na pwede yung dalhin-dalhin lang? Na parang
lagi niyong ikabit daw sa inyong sarili o sa inyong katawan? Opo, sagot ni Rona. Sinong nagbigay nito? Tanong muli ni Lolo Bosyo. Si Mang Pedring po. Yung manggagamot po dun sa kabilang baryo, sagot ko naman. At kaagad naman yung ipinakita ni Rona, yung bagay na ibinigay ni Mang Pedring. Kinuha yun ni Lolo Bosyo. Ngunit bago niya tuluyan ito nahawakan, nagbulong ito ng mga kataga at merong inihip. Maya-maya pa ay nanghingi si Lolo Bosyo sa amin ng posporo. At pagkaabot ko, ay sinunog niya yung bagay na yun, kung kaya't labis namin itong ikinagulat. Nang tuluyan ng masunog ang bagay na yun, ay saka ipinabaon sa akin sa lupa. Gulat na gulat ako sa mga ikinilos ni Lolo Bosyo. Tatandaan niyo to ang sasabihin ko. Wag na kayong babalik dun sa manggagamot na yan. Biglang sabi ni Lolo Bosyo. Ang nararamdaman ng asawa mo, yung paghihilab ng tiyan at ang mga sugat-sugat sa katawan, ay siya rin ang may likha. Siya rin ang may kagagawa nun. Isa itong aswang na nagkukunwaring isang manggagamot. Pero siya din naman ang nagdudulot ng karamdamang ito. Mabuti na lamang at nagtungo kayo rito dahil ang bata sa iyong sinapupunan ang kanyang sunod na pinupuntirya. Sabi pa ni Lolo Bosyo. Nagulantang ako sa sinabing yun ni Lolo. Parang hindi ako makapaniwala. Tama po kayo, Lolo. Dahil nung ibinigay niya sa akin yung bagay na yun, pakiramdam ko laging may nakamanman sa akin. Hindi na ako mapakali. Kaya hindi ko yun idinidikit sa katawan ko. Biglang sagot naman ni Rona na tila sumasang-ayon sa mga sinasabi ni Lolo Bosyo. Nagpatuloy pa sa pagtatawa si Lolo Bosyo. Ngunit bukod dun, ay meron itong ibinigay kay Rona. Pinahiram niya si Rona ng isang bagay. Para itong isang piraso ng kahoy na nakalagay sa isang pulang tela. Yun daw ay magsisilbing pananggalang ni Rona hanggang sa siya ay makapanganak. Isang tagaliwas. Noong mga sandaling yun, ay napansin kong medyo gumaan ang pakiramdam ni Rona. Kita ko yun sa kanyang mukha. Parang nabawasan ang kanyang mga agam-agam at biglang nagliwanag ang mukha nito. Nanatili muna kami dun sa bahay nila nanay. Kinabukasan, ay bumalik muli ako sa aming bahay sa kabilang baryo upang tingnan ang aming bahay at mag-asikaso na rin ng aking mga tanim. Habang nag-aayos sa aming bakuran, inabalitaan ko na lamang sa aking biyenan na bigla na lamang daw umalis si Mang Pedring sa kanyang bahay. Dahil nung may naghahanap dito kahapon, ay hindi na ito matagpuan. Kung ano ang dahilan ng kanyang paglisan, ay walang nakakaalam sa aming mga kabaryo. Ngunit sa loob-loob ko, ay tama si Lolo Bosyo. Siya nga ang may kagagawan sa nangyayari kay Rona. Matapos yun, ay nakapanganak naman ng matiwasay si Rona. Buti na lamang talaga. At natulungan kami ng may mga mabubuting puso. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan.
Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sa lahat po ng ating mga listeners. Mga silent listeners po natin. Mga OFW listeners po natin mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po. At sa mga nagbahagi po ng ating kwento, maraming salamat po. Kasama na rin po ang mga manunulat na tumutulong po sa ating channel. Nais ko lamang din pong shout out happy birthday kay Caleb on his 8th birthday on January 29. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday po. Ang shoutout mo ito ay mula po kay Boss Ron Pilapil. Shoutout po sa'yo, boss, and happy birthday po ulit, Caleb. Happy 8th birthday. Shoutout sa'yo. Happy birthday din po kay Ma'am Imelda Pascua on January 27. Ma'am, happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po sa Lucky Kids Game Farm from Feeder Road 1, Northgate, Santo Tomas, Davao. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family, dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapil dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi. Boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Ma'am Ivy Standian. Shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaiwa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jessie Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po.
Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Ploxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Bo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po ako sa Kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po ako sa bedtime stories, bisita na po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita na po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tihano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynolds Zacati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carrillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like mo at pati na po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.